According to a report of Bent Quattro Auras, the Department of Justice summons Manny, Cynthia, Camille, and Mark Villa to explain and defend themselves from the criminal case filed by the Securities and Exchange Commission, which is allegedly market manipulation. Here is the audio of the report of Bent Quattro Auras, a news program in GMA, a Philippine leading television channel. Pinatawag ng Justice Department ang mag-asawang Manny at Cynthia Villar, pati ang mga anak nilang senador, kaugnay ng reklamo ng SEC dahil sa umunoy market manipulation at iba pang aligasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinasabida ng Department of Justice si dating House Speaker at dating Senate President Manuel Villar at mga miyembro ng kanyang pamilya para ito sa gagawing preliminary investigation sa criminal complaint na isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kumpanya nilang Villar Land Holdings Corporation na market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan para maligaw ang mga investor. Tinukoy ng SEC ang pagsasapubliko umano ng financial statement ng Villar Land bago matapos ang external audit ito. Doon, sinabing lumundag sa 1.33 trillion pesos ang total assets ng kumpanya noong 2024 mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon dahil anila sa revaluation ng real estate holdings. Pero kalaunan, sa audited financial statements, lumabas umano na lubhang mas mababa ito at nasa 35.7 billion pesos lamang ang total assets. Sabi ng SEC, paglabag ito sa Securities Regulation Code. Bukod sa dating House Speaker, pinasapi na rin ang kanyang mga anak na sina Senador Camille at Mark Villar, asawang dating Senador Cynthia Villar at ilang pang opisyal ng Villar Land. Inireklamo din ng SEC ang related entities na Infra Holdings Corp at MGS Construction at ilang officer nito. Sabi ng DOJ, lahat daw ng respondent ay mabibigyan ng oportunidad na depensahan ang kanilang sarili. Sabi pa ng DOJ, wala silang pinapaboran o tinatarget na individual. Ang duty nila ng DOJ ay maging patas sa paghahanap ng katarungan. Sa isang statement, sinabi ng Villar Land na welcome ang anilay pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad at kampante silang mapapatunayan sa harap ng patas na panel na wala silang paglabag sa batas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Manny Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang kanyang pag-aari. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. According to a report of Bent Quattro Auras, the Department of Justice summons Manny, Cynthia, Camille, and Mark Villa to explain and defend themselves from the criminal case filed by the Securities and Exchange Commission, which is allegedly market manipulation. Here is the audio of the report of Bent Quattro Auras, a news program in GMA, a Philippine leading television channel. Pinatawag ng Justice Department ang mag-asawang Manny at Cynthia Villar, pati ang mga anak nilang senador, kaugnay ng reklamo ng SEC dahil sa umunoy market manipulation at iba pang aligasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinasabida ng Department of Justice si dating House Speaker at dating Senate President Manuel Villar at mga miyembro ng kanyang pamilya para ito sa gagawing preliminary investigation sa criminal complaint na isinampa ng Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kumpanya nilang Villar Land Holdings Corporation na market manipulation, insider trading at umano'y misleading disclosure na naging dahilan para maligaw ang mga investor.
Tinukoy ng SEC ang pagsasapubliko umano ng financial statement ng Villar Land bago matapos ang external audit nito. Doon sinabing lumundag sa 1.33 trillion pesos ang total assets ng kumpanya noong 2024 mula sa 1.46 billion pesos sa naunang taon dahil nila sa revaluation ng real estate holdings. Pero kalaunan, sa audited financial statements, lumabas umano na lubhang mas mababa ito at nasa 35.7 billion pesos lamang ang total assets. Sabi ng SEC, paglabag ito sa Securities Regulation Code. Bukod sa dating House Speaker, pinasapi na rin ang kanyang mga anak na sina Senador Camille at Mark Villar, asawang dating Senador Cynthia Villar at ilang pang-opisyal ng Villar Land. Inireklamo din ng SEC ang related entities na Infra Holdings Corp at MGS Construction at ilang officer nito. Sabi ng DOJ, lahat daw ng respondent ay mabibigyan ng oportunidad na depensahan ang kanilang sarili. Sabi pa ng DOJ, wala silang pinapaboran o tinatarget na individual. Ang duty nila ng DOJ ay maging patas sa paghahanap ng katarungan. Sa isang statement, sinabi ng Villar Land na welcome ang anilay pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang panig at sagutin ang mga alegasyon sa tamang forum. Handa raw sila makipagtulungan sa mga otoridad at kampante silang mapapatunayan sa harap ng patas na panel na wala silang paglabag sa batas. Nauna nang sinabi ni dating Senador Manny Villar na hindi siya kailanman pumasok sa mga iligal na gawain para manloko ng mga customer at investor o para makinabang ang kanyang sarili o mga kumpanyang kanyang pag-aari. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.